very least, we owe, Sabit! Uy! Langya ka. No, ikaw pa naman pasimuno dyan. Hindi mo inalam na kailangan na may mag-endorse na congressman. Or siguro talagang walang mag-endorse para ho sa kanila, mga bossing. No? Bakit to? Kasi nung naglalakad sila, papasok po doon sa hallway kung saan sila ay isusulong nila yung impeachment. Mga kababayan, tinanong ho sila sinong congressman ang mag-endorse niyan? Ang sagot, secret. Yung pala, wala naman pala talaga. At ako ko, sa nakikita ko mga kababayan, kung ano po yung mga congressman at kung sino yung mga congressman na nag-endorse, lumagda, pumirma para doon sa impeachment ni Sara Duterte, parehas lang ho. Dahil sa nakikita ko sa mga sasabihin nitong sila Congressman Adjong, mukhang tuloy na tuloy po yung Pebrero 6 na impeachment laban kay Vice Presidente. Pakinig! I think at the very least, we owe, at least man lang, maski pasalamat man lang, because isa lang siya sa presidente. Ang dami pong naging presidente at ang daming problema, pero wala pong tumayo at lumabas at sinabi niya na kailangan natin imbestigahan ito. Siya lang. Narinig nyo mga DDS. Di ba? Narinig nyo mga DDS. Hindi ko nga malaman, maintindihan sa mga DDS kung paano sila nakakagawa ng istorya at kung paano nila mailulusot yung naratibo nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang may pakana, ang mastermind dito sa mga flood control. Hanggang ngayon hindi ho ako nakakarinig sa kanila ng pagdiin kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala lang, sinasabi lang nila, uy naku, pinagtatakpan ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili kaya may mga ganyan. Iniiwas niya ang kanyang sarili. Tanungin mo, sige nga, paano mo pagkukunik-kunikin yan? Wala hong isasagot. Sabi ni Marcy Tabasa, takot ang mga endorser o mag-i-endorse kasi wala silang ebidensya. Totoo ho yan. Ganyan po yung pagkakaiba ng dalawang impeachment. Impeachment nila kay Pangulong Bongbong Marcos, ngaw-ngaw lang po. Palakasan lang ng boses, no? Paingayan lang po, mga kababayan. Samantalang, yung kay BP Sara na impeachment, eto, sandamakmak. Kung meron pong dapat maglabas ng maleta kasama yung ebidensya, dapat po yata ang imamaleta na ebidensya yung kay Sara Duterte. Samantala po, dahil po yung mga resibo pa lang ho na ipinasa ng OBP at Department of Education sa COA. Yun, higit 400 na ho. Idagdag mo pa yung video ni Vice Presidente na may pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Congressman Martin Romualdez ho, mga kababayan. Hindi ho ba? Versus dito kay Pangulong Bongbong Marcos, pilit ng pilit sila, sinisigaw, nako, ang ulo ng korupsyon. Anak ng putik na yan, yung lawyer, nakaganon, ulo ng korupsyon. Parang alam mo yung boses niya, pinapatigas pa. Pinapatigas para magmukhang nakakatakot. Pero parang edits lang ho ni Chavit siya. Hints na ho talaga titigas yan. Bakit kasi hindi, may nag-comment kasi nun. Palusot ko. Hindi ho ba? Yung lawyer nila, nakasakasama doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto na, BBM! Yung ganon, tipo bang para katakutan. Ipapa-impeach ka na namin, BBM! Yung ganon. Sabi ko, palong-paluto Sigaw ng sigaw yung mga DDS na bumabatak si Pangulong Bongbong Marcos. Pero eto, kitang-kita mo, parang palong-palo. Eto na, BBM! No, ipapa-impeach ka na namin. Tapos pagdating nila doon sa lugar ng pagpapasahan, hindi ho tinanggap ng hina ho yung boses, mga kababayan. Kasi nga unang-una, kulang ng ebidensya. Pangalawa, wala naman si Cheloy doon Ngayon bumalik na, hindi na daw ho sila tutuloy. Baka nga ang ginagawa niya, ng style ho niyan, mga kababayan, alam nila na walang tatanggap o nakita nila doon sa mga unang balita na nagpapasa ng impeachment, yung Makabayan Black.
at hindi tinanggap. O sige, tayo, kunyari, meron din tayong impeachment kay Bongbong Marcos, sugod tayo doon. Malamang sasabihin yan, wala si Cheloy dito, hindi tatanggapin yan. Pero wala naman talaga. Mga papel-papel lang ho. 'Di ba? Para ipamukha lang na, tignan mo, hindi tinanggap yung impeachment namin, hinaharangan nila. Tignan nyo. Ano balita kanina, yung sa Makabayan Black, tinanggap na. Di ba? Yung sa Makabayan Black, tinanggap na. Tapos sabay sabi sila, ay nako, ayaw na po namin ituloy yung impeachment. Di ba, Sir Archie Beroya? Nahahalata mo, yung mga estilo lang ho nila, parang panelo lang din ho yan, mga kababayan, at dating Pangulong Duterte. Nung nakita nila na iniurong ng Congress yung dapat sana hearing para sa kanila, aba biglang nagyabang. O sige, dadalo po kami, kaya lang biglang inurong ng Congress yung hearing para dito. Natakot po sila sa amin. O ibinalik. Ibinalik. Napahiya sila. Halos humambato ng mikropono si dating Pangulong Duterte doon sa hearing ng Kongreso. Ganyan ho ang style nila, mga kababayan. Dahil ito pong mga sinasabi nila Congressman Adyong, ito po talaga ang katotohanan na si Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna, no, sa pagsugpo ng korupsyon. Sige, yung mga kapitbahay nyo dyan, yung mga kabarkada nyo dyan na mga DDS, tanungin mo, gananin nyo lang, kalabitin nyo lang, pitikin nyo lang ng konti, paliwanag mo nga sa akin, baka maging DDS din ako mamaya kapag naliwanagan ko yung gusto mong ipaliwanag o yung gusto mong sinasabi. Paliwanag mo lang sa akin, paano si Bongbong Marcos ang naging connect o paano si Bongbong Marcos ang isinusulong, ang pinupush nyo na hari ng korupsyon at may pakana ng korupsyon sa Pilipinas. Gusto ko lang marinig, ganyan, pakinggan nyo ho kung may sasabihin. Pero kapag wala, ay nako, ganyan lang naman yan, nagpapalusot lang yan no? Ibig sabihin, walang laman ang ulo nung kapatid, yung katabi mong DDS. Kailangan ipapaliwanag niyan. Pare, ganito kasi yan. Si Bongbong Marcos, eto. Tapos eto yung nag-uugnay sa kanya. Eto yung mga ebidensya sa kanya. Pero yung kung sasabihin, naku, ikaw naman, para ka namang bata, no? Alam mo naman na, lang yan, palabas lang ni Bongbong Marcos yan. Para ganito, pagtakpan yung sarili niya, huwag niyo nang pakinggan. Dahil ako, alam ko, karamihan, lahat sa kanila, ganyan ho, mga kababayan. Yung style na merong parang may tira, pero wala naman. Parang ito, style nila Chavit Singson. Kunyari may pang-complaint, kunyari may mga ebidensya, pero wala naman. Ngayon, pwede na magpasa. Ano sabi nila? Hindi na lang po. Hindi na itutuloy yung impeachment. Ano yun? Kung talaga may pinaglalaban ka, tuloy-tuloy lang yan, mga boss. Kung talagang para sa Pilipinas at para sa korupsyon yan, tuloy-tuloy lang yan, mga boss. Bakit biglang ganun? Hindi na. Di na lang. Matampuhin pala kayo. Tingnan nyo sa Makabayan Black, tumuloy na. Ngayon kayo, wala na. Dahil wala naman pong mga ibig sabihin. Yung mga pungalangalan na yan. No, di ba? Tuloy natin si Congressman Adyong. Hindi lang hindi ko maintindihan. Dapat nga suporta ang bibigay natin sa Hindi ko din po maintindihan Kaya nga po ako, nagtatanong ako doon sa mga DDS, Congressman Adyong kung ano yung masasabi at ebidensya nila kung bakit paulit-ulit sila na si Pangulong Bongbong Marcos ang hari ng korupsyon. kanya. Pasalamat ang bibigay natin sa kanya at the expense of probably putting his administration at risk. It speaks about that person, the character, the sincerity that he has to reform the government. We should at least owe him some thanks, no? Alam nyo mga kababayan, no? Kung etong mga kupal na ito ng mga DDS at etong mga Duterte na to nananahimik at sumusuporta na lang, mas doble po ang bilis ng pag-asenso ng Pilipinas. Bakit to? Imbis na ho kasi sumuporta at imbis nakatutok, no, ang gobyerno ng Pilipinas doon po sa mga kakulangan, doon po sa naging kakulangan ng Pilipinas sa mga problema natin, hindi po. Umaabala pa po sila. Kumakain pa po sila ng oras
ng ating gobyerno. Kung yan po, eto si Congressman Albi naman ho, mga kababayan. Hindi ko man naintindihan lahat o maintindihan lahat, pero nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos nga naman talaga ang nagpasimula o pasimuno niya ang pagsugpo sa korupsyon. Mga DDS, paliwanag nyo nga din sa amin kung paano nyo nasasabi na ang mga Duterte lang ang may malasakit sa bayan. Kung ang dating Pangulo nakapag-speech, nakaharap sa taong bayan, ipinakita ang kanyang pagmumuka sa mamamayang Pilipino at sinabi na nandiyan na si Tina B. Oh, hindi, joke lang. At sinabi na alam niya yung korupsyon sa DPWH at doon sa mga ghost project pero wala naman pong ginawa, wala naman pong naging hakbang. Sige nga ho, paano niyo sasabihin na si Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may malasakit sa bayan? Kasi kung may malasakit yan, sandali, DPWH, ang daming korap sa inyo, ang daming mga ghost project, stop muna. Kailangan kong ayusin, kailangan ko sugpuin 'to. Eh, bakit gano'n? Sa 6 na taon na nakaupo si dating Pangulong Duterte na ngayon po, maglalabing 1 buwan nang nakahiga doon sa ICC. At least 'no, nakahiga na siya ngayon. Oh, siyempre pahinga-pahinga 'no. 6 na taon na nakaupo sa pagiging presidente, walang naipakulong. 'Di ba Greco Bellica? Lagi naman sinasabi ni Greco Bellica, "Napakulong po namin si ganito, napakulong po namin," pero walang pangalan. Yung mga ano lang ho, yung mga general na mga, naipakulong po namin yung congressman na ganito, yung ganito, ganito, pero yung pangalan wala. Wala hong mga naipakulong 'yan, 'di ba? Ngayon eto si Pangulong Bongbong Marcos sumusugpo. Nakita niyo yung kaibahan. Yung kay Digong, upo-upo lang ng gano'n. Diyan sa DPWH, yung mga ghost project, alam natin 'yan, walang ginawa. Kay Pangulo, nalaman, yung mga flood control, ay labas yung mga 15 kontraktor na top 15 kontraktor na nakakatanggap ng ng mga proyekto galing sa presidente. May aksyon. 'Di ba mga DDS? Anak ng tokwa kayo talaga, Tuloy natin si Congressman Albi. Wala ko pa nakita ang ilang naging file ng impeachment against the president. But ang ako daw kalayo katama. Number one, we owe it to the president nga ining corruption issue is Utang natin sa presidente na ito na ilalabas yung corruption issue. Kaya ho ako naniniwala mga boss Chipamo sir, yang mga gaya nila Chavit Singson, yang sila Topacio, masama na lang ang loob niyan sa presidente.